Maganda po ang topic natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay yung epekto sa bata kapag palagi siyang pinapagalitan. Okay lang naman na pagalitan ng bata. Siyempre, kasama po talaga yun sa parenting style. Pero kapag sobra-sobra na, ginagawa ng hobby, yung parang nakakatuwa na lang sa inyo, parang niloloko-loko nyo na lang yung bata, meron pong masamang epekto yan sa kanyang paglaki. So, ito yung pag-uusapan natin. Ang sinali ko dito yung mga common, yung mga lagi ko nababasa sa libro, sa article, at yung mga napag-aralan na. At, syempre, base na rin sa experience. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto niyo po ng mga ganitong content, mga pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedjo Mom. Unang epekto ay yung sleep issue. Hindi sila nakakatulog ng maayos. Ito po ay para sa mga 1 to 5 years old. Biruin mo, ang batang lagi na mapagalitan, nagkakaroon po ng sleep deprivation. So ano po magiging epekto sa bata? Magiging pandak siya, hindi po siya lalaki ng tama, yun na ayon sa kanyang edad. Dahil nga, sa hapon, hindi sila nakakatulog ng maayos dahil sa stress hormone na napoproduce ng kanyang katawan dahil sa sobrang pagalitan. Number 2 na epekto ay developmental delays. So, pwede palang magkaroon ng delay sa development ni baby kapag lagi siyang pinapagalitan. Well, ayon sa article, hindi naman talaga direkta na nagkukos ng developmental delay kapag laging pinapagalitan si baby or lagi siyang pinutukso, lagi siyang ini-stress, lagi mayroong verbal abuse, at saka yung physical abuse. Kasi ang delay kasi ay multifactorial yan. Pwede sa genes, pwedeng environmental, baka may nainom, pwedeng stress. Bagkus, ang sobrang paggalitan at iba pang uri ng trauma ay maaaring magdulot kasi ng mga psychosocial na issue at maaaring makaapekto sa pag-unlad ng bata sa pamamagitan ng lalapit sa mental health problem. Wala po siyang direktang cause, pero pwede po siyang magdulot ng delay. Yun po yung ibig sabihin niya. Baka kasi mga parents dyan, hindi na napapagalitan yung mga bata pag nalaman to. Yun talagang sobra lang. Number 3, ito very obvious naman, no? Pero kailangan ko lang i-reiterate po sa inyo na kapag sobra yung pinapagalitan ang bata, laging sinisigawan, parang may gagawin lang siya, pinapagalitan nyo na, binabawalan nyo na, wag yan, yung mga ganon. Number 3 na epekto, magkakaroon po siya ng behavioral problem. At umbrella term po ito, at kasama na po dito yung mga bullying issues niya kapag toddler na siya. At posible na magkaroon siya ng aggressive behavior. According to American Psychological Association, children can learn violent behavior from their parents. Siyempre, kung ano yung nakikita ng bata, kung ano yung narinig ng bata, yun din yung magagaya niya. Pwede niyang dalhin ito sa labas, lalo na sa school. Medyo guilty ako dito kasi, siyempre, hindi naman ako perfect mom. Nung ginagawa ko itong script na to, sa topic na ito, nare-realize ko din na nasisigawan ko palagi ang mga anak ko. Pag sobrang ingay nila, tapos may ginagawa pa ako. So, ito na talaga ang sign na kailangan kumalma minsan. Di lang pala minsan, dapat i-practice ko na siya ng madalas. Dahil baka sisihid ko yung sarili ko pag lilitaw ang mga negative effects sa aking mga anak. So, mami, kung napapanood mo to, ito na ang sign ninyo na minsan kailangan natin maging kalmado. Kung ako din naman, ganito, dahil sa sobrang pagod, working mom, pag-uwi, sobrang ingay pa nila, kaya lagi akong sumisigaw sa kanila, lalo na dun sa panganay ko. Yan, lahat tayo gigil na gigil. Pero meron kasi itong epekto. Baka pala, kahit sa bahay okay siya, pero sa labas hindi. So, kailangan ang makakatulong sa atin dito yung hihinga ka sa labas. Magbibilang ka ng 1 to 10, o kaya magkakanta ka, o kaya pumunta ka muna ng CR, mag-shower ka. And then, after nun, kakalma na yung isipan mo. Minsan, yoga pa nga, nakakakalma ng isip. So, kapag kalmado na yung isip mo, pwede ka nang bumalik sa mga anak mo para maiwasan mo silang bigyan ng verbal abuse. Number 4 na epekto kay baby ay palaging takot. Children idolize their parents. Kaya yung mga sinasabi ko sa bata, dadalhin niya pagtanda. Pag sinasabihan mo siya ng masasama at masasakit, paniniwalaan nila yon. Takot na siyang mag-improve on its own dahil alam
niya hanggang dun na lang siya. When we over-discipline our kids and we are too hard on them for every small decision they make, mataas ang chance na mahihirapan siyang mag-decide sa sarili niya pag tumanda na siya. Pwede din daw siyang lumaking people pleaser. Ano ako nakita dati sa TikTok? Sobra yung takot niya. Meron pa nga naging meme, hindi siya meme. Parang naging trending meme siya. Ang tawag dito ay, anong tawag dito? Basta kasi merong isang magulang na may account siya sa TikTok. Tapos, parang meron siyang PPD. So, ang kanyang stress ay nababaling niya sa anak niya. Sa sobrang takot ng bata, kahit yung simpleng paggalaw lang ni mami ay talagang nag-react siya. Parang dinedefense na yung sarili niya kasi akala niya sasaktan siya. Yun ang nakakatakot kapag may ganitong epekto na yung inyong anak dahil sa kakapagalitan niya sa kanila, kakasigaw niya sa kanila. Yung sisitain mo, yung sita ka ng sita, yung meron lang siyang gagawin na, yung may pupulutin lang siya, tapos sisitain mo na. Wala naman siyang ginagawang mali. Nagsisita ka na. It's likely that they will transform into adults who constantly question their own judgment. Kasi nga, lagi silang natatakot. So, number 5, eto, low self-esteem. So, sa school, pwede siyang hindi maging friendly, as I've mentioned a while ago. Constant criticism and disapproval can erode a toddler's sense of self-worth and make them feel unworthy. So, mapapansin nyo yan sa mga anak nyo. Mahiyain mga bata or very anxious kapag may mga ibang bata. Takot sila. Kasi yung self-worth nila bumababa dahil nararamdaman nila. Remember, it's important that we should only punish our children for things that are worth scolding. So, ito nga yung sinasabi ko. Kung wala naman siyang ginagawa, pinapagalitan mo. So, kung may ginawa siyang masama at talagang kailangan talaga siyang pagalitan, doon mo siya papagalitan. Pero kung naglalaro lang siya, tapos may umiyak, akala mo siya na yung dahilan ng pag-iyak, siya yung pinagalitan mo, yun yung pangit. So, sana po ay may natutunan po kayo sa discussion na ito. At kung may natutunan po kayo, huwag po kayo magatubling, mag-like, mag-subscribe, at mag-comment po sa ating video. Salamat.